Welcome to K-Catalog. KIIP Level 1, Unit 16 na tayo ng textbook. Start tayo with ohwi or vocabulary. Odiga apayo, saan ang masakit? Onu byongwone gayo, saang ospital pupunta? Okay, so dito sa drawing natin, meron tayong parte ng katawan, no? Parts of the body. We have yung nun, mata, gui, tenga, ko, ilong, yung ipin, mok, leeg, pal, mga bisig natin, arms, hori, yung ating likod, okay, back, and then be, yung chan, tummy, stomach, yan, be, son, kamay, dari, yung ating mga binti, legs, and then murup, yung tuhod, knee, and then bal, paa. So, dito naman, ito yung mga iba't ibang klase ng hospital or clinic na pwede nating puntahan. Depende sa kung ano yung masakit sa katawan natin. So, first, we have nekwa. Nekwa, it means general physician. Okay? Or internist. So, ito yung pag halimbawa, may simple tayong pag-ubo, kaya nalagnat tayo, hindi pa natin sure kung ano talaga yung masakit sa atin, punta tayo sa isang clinic, magkakausap tayo ng isang doktor or internist or general physician. So, yun, nekwa. Kapag halimbawa, specific na, alam natin yung lalamunan natin yung masakit or yung ilong natin may something, may bumara, o kaya sa tenga, hindi tayo makarinig ng maayos, then ito ay EB in hukwa. So, ito yung clinic na pupuntahan natin. So, sa English, ito yung tinatawag natin na ENT. So, ENT stands for otorhinolaryngology. Kakabulol, otorhinolaryngology. So, mahaba siya. So, ENT na lang nga. So, again, specific for tenga, problem sa tenga, sa ilong, and sa bibig. Yan. Next, 정형외과. So, malamang ito kasali yung lalamunan dyan, no? Kasi magkakadugtong yung mga yan. So, 정형외과, yan, nabalian siya, no? So, ibig sabihin, ito yung tinatawag natin na ortho. Okay, so orthopedics. Tapos, anqua, yan, sa mata, so optal. Ophthalmology. Tapos, chikwa, yung ating dentist. Now, sabi dito, yorobun chinguga apayo. So, meron tayong senaryo. So, may sakit daw yung iyong kaibigan. Tapos, onu byongwone gayo. So, saang ospital ka daw pupunta? Okay? So, try nating mag-discuss. Example, sabi niya, iga apayo. Ano ulit yung i? Yung ipin. Okay? Masakit yung ipin ko. Sagot ng kausap niya, krom palichikwae gaseyo. Ay, ganun ba? Magmadali ka at try mong magpunta sa dentista. Okay? So, try to visit the dentist. Yun yung niya, no? Suggestion niya. So, palitan natin. Kunyari, hindi na ipin yung masakit. So, sabihin natin sa, kunyari, may tayo, something sa tenga. Hindi natin sure kung ano, pero sumasakit siya. So, ano ulit yung tenga? Gui. Yan. Tapos, dadagdagan natin siya ng subject particle, yung i or ga. So, since walang batchim si gui, nag-end siya sa consonant e, then ga yung ilalagay natin sa tabi. Katulad lang dito sa i. So, naging iga. Dito naman, gui, guiga. Tapos, apayo. Okay? Sakit ng tenga ko. Tapos, ano yung sasuggest natin? Kurom. So, gayahin lang natin yung format. Kurom, pali. Kung ganun, magmadali at try mong magpunta saan? This time, since yung tenga yung masakit, ibang clinic na dapat yung pupuntahan niya, hindi na dental clinic. So, ano na dapat? Ano ulit yung ENT sa Korean? EBE. So, EB in hu. Kwa. Yan. EB in hu kwae gaseyo. Okay. Ganun ba? Magmadali ka at try mong magpunta sa ENT para ma-check nga yung tenga niya. Okay, sige, isa pa. Kunyari, hindi naman tenga. Sabihin natin na masakit yung mo, yung braso mo, hindi mo siya maigalaw ng maayos, hindi mo siya maitaas. So, sabihin mo, ano ulit yung braso? Pal.
Okay? Pal is yung ating arms or mga braso, bisig. So, pal, may batchim na real, kaya this time, I yung idudugtong natin. Pari, and then, apayo. Ang sakit ng binti. Sakit ng braso ko. Yan, hindi ko maiangat. Kunyari, yun yung eksena. So, ngayon, sasuggest natin, kurom, pali. So, saan na siya dapat magpupunta? Ano yung ortho? Ano yung orthopedics natin? Chonghyong Wekwa. Yan. So, again, this is ortho. Chonghyong Wekwae gaseyo. Yan. Try mong magpunta sa ortho. Now, for the first grammar ng Level 1 Unit 16, we have dongsa or hyongyongsa plus oso. So, that's verb or adjective plus oso. So, tatlo actually yan. Ito yung oso, aso, oso, and heso. So, ano yung gamit ng grammar na to? Sabi, ape neyongi duye neyongi iyuga duelte sayong heyo. So, ano daw yon? Diba sa isang statement, lalo na pag mahaba yung statement mo, so meron kang parang yung first part and then second part. Okay? So, sabi niya, ginagamit mo daw tong grammar na to kapag yung iyong first part of the statement becomes the reason for the second statement or the following statement. Ibig sabihin, yung sinabi mo dito, siya yung reason kung bakit sinabi mo yung kasunod. Okay? So, sa madaling sabi, if matatandaan nyo, meron tayong kureso. That's why. Yan. So, parang pinaiksi siya, no? Pinaiksi siya, dudugtong mo siya sa verb or adjective, kaya depende kung aso, oso, or heso siya. Pero, pwede nating isipin na siya yung kureso, or that's why. Okay? Para hindi na dalawang sentence yung sasabihin mo. Kumbaga, pag-iisahin mo na lang. Para hindi na siya mahaba. So, tingnan natin. Example, sabi niya, 어제 왜병 원에 갔어요? So, bakit ka nagpunta ng ospital kahapon? Okay? Why did you go to the hospital yesterday? Sagot nung kausap niya, 배가 아파서 병원에 갔어요. Sabi niya, masakit kasi yung aking tiyan. Kaya, nagpunta ako ng ospital. Okay? My tummy hurts, that's why I went to the hospital. Okay? So, yung so dito, apaso. So, siya yung naging, kumbaga, kung gagamitin mo si kureso, pwede siyang dalawang sentence. 배가 아팠어요. 그래서 병원에 갔어요. Yon. So, pag-iisahin mo na lang, 배가 아파서 병원에 갔어요. Okay, so naging reason yung pagsakit ng tiyan niya, kaya niya sinabing nagpunta siya ng ospital. Okay, so try natin abang example. 그 드라마를 자주 봐요? Sabi niya, do you often watch that drama? Madalas mo bang panoorin yung drama na yon? Sagot ng kausap niya, 네. 재미있어서 자주 봐요. Yes. So, it's fun or it's interesting. That's why I often watched it. Okay? I often watch it. Madalas niyang panoorin kasi, interesting kasi, kaya madalas kong panoorin. Another one. 어제는 피곤해서 집에서 쉬었어요. Kahapon, napagod ako kaya nagpahinga ako sa bahay. Okay? Yesterday, I was tired. That's why I rested at home. Okay? So, ibig sabihin, that's why. Again, yung kureso, pinaiksi lang siya, no? Kasi ito, pwede siyang maging, pahabain, dalawang sentence. 네, 재미있었어요. 재미있어요. 그래서 자주 봐요. Pero pinag-isa na lang, 네, 재미있어서 자주 봐요. Dito din, pwede siyang dalawang sentence. 어제는 피곤했어요. 그래서 집에서 쉬었어요. Pero, ginawa na lang siyang isang sentence. 어제는 피곤해서 집에서 쉬었어요. Yan. Again, yung kureso, pwede nating isipin yon yung aso, oso, heso dito. So, yung rule natin, we have aso, oso, heso. Same siya ng rule natin sa, pag yung gagawin nating present form yung verb or adjective. Diba? Kapag ang vowel or ang verb or adjective mo ay nag-end sa vowel a or o, after mo i-remove yung da, so dito, pag a or o yung ending vowel, after ma-remove yung da, then we add aso.
Pero kapag hindi siya yung a or o, okay, then also. Tapos, pag si adjective or verb ay nag-end sa hada, then automatic heso. So, dito, example, nopta. So, drop na muna natin yung mga da. Yan. Nopta, ano yung vowel niya na nandito? O. So, nopaso. Next, apuda. So, ang last vowel niya is u. Again, dahil may nauna pa na vowel a sa kanya, again, pag yung vowel, no, kailangan consider mo yung nauna sa kanya. So, dito, nauna yung vowel a. So, kaya aso din yung dinagdag, apaso. Mokta, so vowel o. Okay, hindi siya a or u. Kaya, mog-oso. Kamgiye golida, so vowel e, yung last vowel, kaya, kamgiye golyoso. Tapos dito, pigon hada, chongso hada. Nag-end sila sa hada, kaya pigon heso, chongso heso. Yan. So, ito yung ating rule. So, para mas maintindihan natin, try nating i-apply. Try nating mag-practice ng grammar na dongsa or hyongyongsa plus aso, oso, heso. So, nilagay ko na yung note, no, yung rule. Pag ang vowel or final vowel is a or o, aso yung idadagdag. Kapag hindi naman nag-end sa vowel a or o, then oso. And then hada, automatic heso. So, sabi, ono byong negayo, which hospital? Okay, anong hospital daw pupunta? Gayo, bakit daw pupunta? So, practice tayo. Ono byong negayo, yun yung question. Saang hospital pupunta? And then, ito yung given information. Nuni apuda. So, mapula yung mata niya, no? Masakit daw yung mata. Anqua. So, ito yung pangalan ng clinic or hospital na pwede niyang puntahan. Optal. Again, Anqua, Optal. So, yung sagot niya, Nuni apaso, Anqua gayo. Sabi niya, masakit yung mata ko, kaya pupunta ako ng Optal. Okay, so ang ginawa, si Nuni apuda, dito niya in-apply si aso, oso, heso. Kasi si apuda is adjective. So, naging apaso. And then, si Anqua, ginawa niya, dinagdagan niya lang ng gayo. Yan, Anqua gayo. Okay, so try natin number 1. Kamgiye golida. So, na sinipon daw siya. Okay, nagkasipon siya. Ubot sipon. Nekwa. So, nekwa ang kanyang pupuntahan na ospital. So, yung question, same lang. Ono byong wanegayo? So, yung sagot natin yung may iba. So, dito, sasabihin natin yung reason, tapos yung hospital na pupuntahan. So, kamgi golida. So, apply natin si aso, oso, heso. So, nag-end siya sa vowel e, kaya yung oso yung ilalagay natin. So, magiging gamgie golyoso. Okay, gamgie golyoso. And then, saan pupunta? Sa nekwa. Nekwae gayo. Okay? So, sabi niya, sinisipon ako, kaya pupunta ako ng general physician or internist. Okay, number 2. Iga apuda. So, masakit daw yung ipin niya. So, paano yan? Iga so, kanina, no, yung apuda, ano yung nangyari? Naging apaso. So, iga apaso. Tapos, chikwa gayo. So, ano ulit yan sa Tagalog? Masakit yung ipin ko, kaya punta ako ng dentist or dental clinic. Number 3, dariga burojida. So, burojida is yung parang nabalian. Siguro pag sa kanya ng na sumemplang siya, nabalian siya ng buto sa binte. So, dariga burojida magiging joso. Burojoso. 정형 외과에 gayo. Okay? Nabalian ako sa binte, kaya punta ako ng ortho. Yan.
So again, ano yung gamit ng aso, oso, heso? Kapag yung first part ng statement mo ay yung reason kung bakit mo sinabi yung dulo ng statement mo. Okay? So katulad nga dito, so sabi niya masakit kasi, sinipon kasi siya, yan yung reason, kaya pumunta siya ng nekwa. Dito din, masakit kasi yung ipin niya, kaya pumunta siya ng dentist. Dito din, nabalian kasi siya ng buto sa binti, kaya punta siya ng ortho. So, yon. Sige, try natin gumawa. Sabi, 여러분은 왜 병원에 갔어요? Bakit ka pumunta ng ospital? 친구와 이야기해보세요. So, gawa tayo ng reason natin din. So, kunyari sa ano naman, ano ba magandang example? Sa ano ulit, no? Sa tenga ulit. So, 귀가 아파서. So, saan ang punta natin? ENT. So, 이비인 후과. 이비인 후과에 gayo. Yan. Masakit yung tenga ko, kaya punta ako ng ENT. Okay? So, actually, kahit hindi naman yung palaging ganito na pupunta ng ospital yung dahilan, dito mo lang siya gagamitin, hindi naman. So, sabihin natin, sabihin natin, mag-exam kasi bukas. So, 내일 시험. 시험 is exam. 시험이 있어서. So, from the word 있다, which means meron, okay, so adjective siya, nag-end siya sa vowel E, ayan, kaya also yung dinugtong ko. So, 내일 시험이 있어서 meron akong exam bukas, kaya 오늘 열심히 공부해요. Ayan. So, anong sabi ko? May exam ako bukas, kaya ngayong araw ay sinisipagan kong mag-aral. Okay? So, iba yung eksena, hindi lang basta pagpupunta ng ospital, no? So, yon. Sana nakita nyo yung gamit ni aso, oso, heso. So, kahit anong eksena, pwede nyo siyang gamitin. Hindi lang basta pag may sakit ka or pupunta ka ng 병원 or ospital. Basta, ang tatandaan nyo, yung gamit niya is kapag yung naunang part ng statement mo ay yung reason kung bakit mo ginagawa or sinasabi yung kasunod or yung last part ng statement. Yan. So, bakit ko sinabi dito na nag-aaral akong maigi ngayong araw? Kasi yung reason ko is bukas meron akong exam. Okay? And that's it. If you find this video helpful, please hit the like, share, and subscribe button. So I still hope to see you in the upcoming videos, and again, thanks for watching.